We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. May hapon mga puso, ining 1 Western Visayas. Sadsaran sa kamatuoran kag wala sang ginadampigan. Ausidan Priatos Live ikan diri sa GMA Bacolod Station. Magadulong sa inyo sang komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan nakatungdan. Ako si Caitlin Revilla, live sa GMA Iloilo Station. RDRRMC 6 nakahanda na sa halit nga dalasang mamunog nga pag-ulan diri sa Western Visayas. Pag-ulan posible nga magalawig pa sini nga semana suno sa pag-asa. Ini ang gitutukan ni Zen Kilantang. Nakaalerto ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 6 kasunod sang malain nga tiyempo nga naeksperyensyahan sa rehiyon humalin kagabi. Sunod sa RDRRMC 6 nakahanda na ang mga local MDRRMO sa mga kabanwahanan, ilabi na sa mga lugar nga masami nga ginabaha o kung negatiphag ang duta. Last week may ana nakita nga ang mga preparedness measures nga ginpapanaog sa aton nga mga local DRMOs no para maka-prepare sila sa ining nga weather disturbance nga bisan hindi siya maka-directly no agi sa aton nga area of responsibility sa Region 6 pero may magadala ini siya sa mga pag-ulan. Wala untat ang pagbubo sang ulan sa syudad sang Iloilo. As of 12 noon nga report sang Iloilo City Operations Center, may na-record nga pagbaha sa bahin sa Barangay Siniquay Lapuz kag Barangay Rizal Palapala 2 sa city proper. May pagbaha man sa mayor nga karsada sa Barangay Poblasyon Hordan Guimaras. Bangod man sa pag-ulan kag high tide, ginbaha man ang school grounds sang Hordan Central School. Temporaryo gihapon nga hindi maagyan ang karsada sa Indigasan Cholas Kianan sa San Joaquin Iloilo bangod sa landslide. Kahapon sa nag-usmod ang duta sa lugar sa diin ginpatigayon ng clearing operation. Apang bangod sa sige-sige nga pag-ulan, liwat ini nga nag-landslide kaina sang aga. Ginaabisuhan ang mga motorista nga mag-agi sa Cholas Aninii Coastal Road. Sunod sa pag-asa ang naeksperyensyahan nga pag-ulan ang epekto sang habagat nga ginapabaskog ni Bagyo Goring. Ginabantayan man ang isa pa ka bagyo sa sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Subo nga simana lauman ng maulanon nga tiyempo sunod sa pag-asa. Well, probably sa subong panyempo nato no this whole week possible maka-experience pa kita sa magalumo ng panyempo naton kag may mga scattered or mga isolated kita nga mga pagulan-ulan dala sining enhancements ang habagat. So sa subong nga Lunes no Martes and Miyerkules possible maka-experience kita sa mga occasional rains but by Thursday Friday possible mga scattered rain shower ang aton experience. Bangod man sa gale warning ginabisuhan sang Philippine Coast Guard ang mga manugpangisda nga likawan anay ang pagpalawod. Ang mai-advise lang po natin sa ating mga kababayan dito, lalo na sa ating mga mangingisda, na to have precautionary measures po na hindi po tayo lumayag, lalong-lalo na kung makikita natin na hindi po safe para sa atin to prevent na magkaroon po tayo ng incidents. Upod Kiruma Porkia, Zen Kilantang, 1 Western Visayas. Mga puso sa kaangot nga balita, tungod naman sa mamunog nga pag-ulan halin pa kahapon. Pila ka mga residente diri sa Bacolod City kag Negros Occidental apektado sa malapnagon nga pagbaha. Pila sa mga apektado nga pamilya gin-evacuate. Diaring balita nga aton gintutukan. 12 ka mga barangay sa siyudad ng Bacolod ang apektado sa mamunog nga ulan halin pa kagabi. Base sa monitoring sa Bacolod City RMO, lakip diring barangay Handumanan, Felisa, Cabug, Singkang Airport, Pahanukoy, Mansilingan, Punta Taytay, Barangay 40, Mandalagan, Tangob, Banago, kag Sumag. Sa Barangay Sumag pa lang, mas sobra 300 ka mga pamilya ang gindala sa Barangay Hall kag Sumag Elementary School. Talalupang doon nga wala man nakasalbar sa baha ang mismo nga evacuation center. Kaya kami ka-prepare makami sa mga food packs sa mga hygiene kits, especially mga habol, kaya kami ko basta gurong mga gamit nila. Ang ilan nga balay, ubos gate, panawagan kita no, sa mga mamamayo ng ating busuon nga
mabuligan tani niya nga ito ng mga evacuees. Pasado las 10 na kainas ng aga, apang wala untat gihapon ng rescue operations sa pinaka-volunteer groups. Diri sa Purok Fatima 2 sa nasambit nga barangay, nag-upisa na ang pagbaha alas 2 pelang sa kagahon. Gilayon ginkasas ang pila ka rescue groups ang operasyon, pero ang problema, pila sa mga residente ang hindi maghalin sa ilabalay apisar tagaliog na ang tubig. Ini nga pa ni Malay, nagyanin na mo kay ina, sila mag-upod sa amon, sila dire. So, since nga nakita nila nga daw ay naguntat ang baha, saka pala sila nagdesisyon nga mapakuha na. So, saka sabahin sa mga tropa naton sa rescue nagsasamon kabudlayan. Pinakaulihan na rescue ang ini nga mag-asawa nga tigulang. Alauna pa lang, gaulat na kami ito. Ay, kurog eh. Ito nagkaladto nga rescuer yan. Ang ini nga lola, nagtinguha nga magbangon para masalbar ang kaugalingon. Kay gulpi lang nagsulo ang tubig. Tapos? Kinireviews ko. Bit-bit nila ko na sa ako nga baka may mga kinahanglan ng pagbilis. Bangod naman madanlog ang dalan, nagkulob ang ini nga pick-up sa bahin sa economic highway sa boundary sang sumaag kag Kabog. Nagapanawagan sang bulig ang pinaka-residente ilabi na sa pagkaon kag mga bayo. Nag-anunsyo ng LGU nga suspendido ang klase sa tanan nga level kag wala man sang trabaho sa tanan nga government offices buwas bangod sa malaing nga panahon. Samtang, bagluwas sa Bacolod City, apektado man sang baha ang mga banwas ng Pontevedra, Salvador Benedicto, San Enrique, Pulupandan, Valladolid, Murcia kag Bagos City sa diin, dagdanga sa 3,838 ka mga residente ang ginbaha. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Tatlo ka persona nga ginapahayag nagapakilala nga katapos sang Bureau of Fire Protection kag nagabaligya sang fire extinguishers sa mga gasolinahan arestado sa Aklan. Ini ang gitutukan ni Zen Kilantang. Detained sa karsel sa Nabas Police Station, Sanday Cherry Grace De Leon, Mary Wanchon kag Jeric Bato Ramirez. Ginaresto ang mga ini sa ginapahayag pagpakilala bilang personnel sang BFP, agud makapanunto. Suno sa Nabas Police, nagapang biktima ang mga ini sang gasolinahan. Nagapakilala nga taga BFP, suksok pa ang lower pants sang opisina nga mapatigayon kuno sang fire safety inspection kag baligyan sang fire extinguisher. 14,500 pesos ang ginapahayag na taban sa mga suspect sa isa ka gasolinahan sa Nabas. So yung modus nila is they are selling daw ng mga fire extinguisher kung saan kumukuha muna sila ng deposit or amount from the station, gasoline stations, then promising na after lunch or after a few hours pa nila i-deliver. Na-intercept ang salakyan sang tatlo sa bahin sang Altavas. Apang ginpangniwala sa mga suspect ang reklamo batok sa ila. Suno kay De Leon, lihitimo nga nagabaligya lang sila sang fire extinguisher kag wala kuno sila nagapakilala nga BFP personnel. Ay, hindi po, meron po akong katibayan na hindi po ako nagpanggap dahil meron po akong ID picture ng person. Sa impormasyon sang kapulisan, target sang grupo ang mga negosyo sa mga kabanwahanan sang Aklan, lakip na ang isla sang Boracay. Ang mga suspect ang nagapangatubang sang kaso nga estafa kag usurpation of authority. Upod kay Romel Porquilla, Zen Kilantang, 1 Western Visayas. Mga puso, makitaan sa sining video aktwal nga paglamon sa kalayo sa bodega sa isa ka dako nga sugar milling company sa syudad sa Victorias Negros Occidental pasado alas 6 kagabi. 5 ka oras antes nagdeklara sang fire out ang katapos ng BFP. Sa inisyal investigasyon sa Victorias City Fire Station, totally damaged ang bilog nga labor hall pati ang clinic sa sulod sini kagang kaipeng warehouse. Base sa official statement, nga ginpagawa sang kompanya, wala sang tinawo nga nahalitan na pisari nga may nagatinir sa lugar kag may mga pamalay pa sa mga compound. Siningaga nagpadulong si Sugar Regulatory Administrator Pablo Luis Escoda sa lugar. Nagala umini nga wala sang dakong epekto sa pag-umpisa sa milling season ang natabo nga sunog. Padayon pang imbestigaran ang ginhalinan sa kalayo kag ang balor sang danyos nga ginbilin sa sunog. Ang involved ma'am nga structure ang ilang raw sugar warehouse sa clinic. Nagkanta kami sa investigation, ang bilog na building, yung tawag na labor hall. Bali ang clinic, ara na sa sulod. Door hall sa ma'am, makali damage wala siya. Unang adlaw sa filing sang COC sa Western Visayas, gindagsa
Kakulang sang sistema ginareklamo pila sa mga nag-file ginkalita ng holiday para makasumite sang ila Certificate of Candidacy. Ini ang gitutukan ni John Sala live sa Haro, Iloilo City. John? Kate, suno sa Iloilo City Comelec, ila man ginalauman nga madamo ang ma-file sang ila Certificate of Candidacy. Subo nga una nga adlaw sang filing bangod gani holiday, wala sang obra o kung wala sang klase. Pang wala silang mag-ekspektar nga amusad to kadamo ang mapadulong sa area. Gani bangod kulang ang personnel sang Iloilo City Comelec, wala nila makater o kung nangin mabudlay para sa ilang nga makater ang tanan nga luyag, mag-file sang ila COC. I-organize nila ng pila, kaya hindi ka magpasulod sa pila, kung wala ka muna kaninya maayo. Gindag sa asang linibo ka mga magapapili sa October 2023 barangay kag sangguniang kabataan elections ang parking lot kaini sa may mall sa Iloilo City proper area para mag-file sang ila Certificate of Candidacy. Temprano pa lang kaina halos na puno na ang katunga sang second floor sang parking area. Apang dismayado ang mga nag-file sang ila COC bangod sa ginapasuni nga kakulang sang sistema. Una man tani nga nagpila, i-prioritize dito na lang sa sulod i-disregate bala nila kung diin ka nga distrito. Tani may sistema malambala nga 28 sang aga ibutang tabi Haro lang kaglapas. 28 sang hapon city proper kaglapos. Tani wala tani gamo di ba? Tapos bala nagalabutan kami alas 6 ang aga tapos subong sila mambal nga bait district na lamang ano kami matanga. Ang mga pulis, coast guard, security guard wala kwan sang ang ideya sang linya sang tawo, lang tawa ba? Do halos na yan tawo maaway di. Okay? Pero kung nag-relax kita sa kilid, mataway, hindi kita pag-utom sa aton init ulo, hindi kita tutumon, ha? Liyok na lang, liyok. Sa nakaintindi. Amat-amat nga ginpasulod ang mga aplikante nga may stamp sa kamot. Apang nagdugang ang init sang ulo sang mga naglinya sa ginanunsyo sa City Comelec na 1,400 lang subong adlaw ang ila makater. So ang estimate sang aton PNP no ni Colonel Obregon ang mga 1,400 na so nag-declare na si Attorney Lyson nga makat off na kata as of 10 AM. Mga 1,400 ini diri no kutob nga may mga tatak amo na ang aton nga pag-akomodaron. Dugang panisay no, wala nila ginalauman nga maglapaw sa ila target ang mga nag-file subong adlaw. Isa sa mga nagatugas ang delay amo ang sala o kung kulang ang mga dokumento. Ginpasiguro man sini nga maplastar sang maayo kag may sistema na ang pag-file buwas. Matawhay naman ang unang adlaw sang filing sang COC sa Banwa sang Uton. Nagpagawa sang schedule ang Comelec Uton na kada barangay ang pag-file agud malikawan ang pagdinaguso. Sa Bacolod City naman, sa unang adlaw sang filing pila ka mga ID ang wala ginbaton sang Comelec, bangod tuman ka edited ang mga laragway kag wala nagasanto sa aktual nga itsura sang holder. Turti kung kaisang mga ID picture sa mga babae do, feeling ko do mapa-audition Miss Universe nga mga pictures or mga lasaw nga mga itsura or nagalapta nga mga bala or sila lang nagprint sa photo paper. So hindi klaro, ginapabaliktad. Gani ang ini nga kandidato sa SK, ginsiguro gid ang ila pormas antes itugyan sa Comelec. Nagrespondi man ang mga kapulisan matapos pila ka mga persona ang nag-initay samtang nagalinya. Malaba man ang pila sang pag-file sang COC sa syudad sang Sipalhay. Nga wala nag-insindihanay, apang gilayon man sila nga ginpatawag sa mga katapo sang Comelec. Ang mga magapapili naman sa SK nagkalit sa pag-file subong adlaw bangod holiday. Nangin matawhay naman ang unang adlaw sang filing sang COC sa isa ka mall sa syudad sang Roa City, Capiz. Alas 9 kainas ang agas sang nag-umpisa na sa pagbaton sang COC ang Comelec kag nagtakop alas 5 subong hapon. As of 4 p.m. suno sa Iloilo City Comelec, diyara pa lang sa Ginabulobanta 700
ka mga aspirants ang nakafile successfully sang ilang Certificate of Candidacy. Malayo pa ini sa target nila nga 1,400 gani ang ila una nga schedule nga tubtub lang 5 PM ang subong extended. Tubtub nga matapos tanan nga ara na subong sa filing area. Panumdum naman Kate sang DILG Iloilo City sa mga incumbent barangay officials nga gilayon nga magpatukod sa nga transition team nga in charge nga magatipon sang tanan nga mga dokumento kagamit sang barangay nga kinahanglan i-turn over sa mga newly elected officials sa barangay kag SK. Kate? Madamo nga salamat, John Sala. Mga kapuso, ang GMA Network ang nagapangita sa mga aplikante para sa mga bakante nga posisyon. Sa mga interesado, pwede ka mo magpadala sang application letter kag resume sa regionaltv@gmanetwork.com. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga nagboto naman pabor sa ginadusong nga JVA o kon Joint Venture Agreement sa tunga sang Seneco kag Prime Electric Holdings Incorporated naglabot na sa 52%. Pero Diocese of Bacolod mapatigayon sa gihapon sang Assembly kontra JVA buwas. Yaring balita ang atong gintutuka. Agud matigayon ang joint venture agreement sa tunga sang Seneco kag Prime Electric Holdings Incorporated. Kinahanglan sang kabugusan nga 88,870 votes. Sa ikalimang adlaw sa plebisito sa Agosto 26, nakatipon ang plebiscite committee sang dugang nga 25,245 yes votes, rason nga naglabot sa 92,807 ang yes votes, ukon 52.21% sa masobra 170,000 nga eligible voters. As of August 26, may kabugusan na nga 99,569 voters turnout, kag 6,762 diri ang hindi pabor sa JVA. Ginabi-abi naman sa More Power Iloilo ang resulta sa plebisito. Pinaka-purpose ang JVA, pabuligan ang Seneco nga makabayad sa iyang mga kautangan kag ma-improbar mapanami ang serbisyo sa elektrisidad man sa Bacolod kag laboring cities and municipalities. Bisan pa, nalabot na ang target ng yes votes na tigayin gihapon ang plebisito sa Agosto 27. Wala pa man sang panugyan halin sa NEA kung mapadayon ang nabilin pa nga duha ka adlaw nga binutuhay sa September 2 kag 3. Samtang, buwas, isang assembly ang pangunahan sa Diocese of Bacolod, pinaagi sa Caritas Bacolod kag Social Action Center. May problema blang cooperative? Yes. Masulbar bala naton, matsa ko pwede. So tanan-tanay kita mag-take part sa sine, kag hindi magpabakal. Ang publiko may magkatuhay ng ereksyon sa plebisito. Why mo ko naka-intindi sina pa? Naman. Kaya why ko nakabaloy ako na ano ng ilang patakaran na? Yes. Oo nga man. Kaya gusto ko magbago ang patakaran sa Seneco. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Nakaagom sa mga pilas kag lagob sa nagkalain-lain nga bahin sang lawas ang 31 anyos nga Indian national nga si Gutcharan Bathal sang North Fundidor Molo, Iloilo City sang ginpulihan kastigo sa Barangay Ilaya, Poblasyon Barotac Nuevo, Iloilo. Suno sa Barotac Nuevo Police, Agosto 25 nagpadulong ang biktima sa lugar agud manukot. Nagsulod din sa balay sang isa sa mga sospek nga si Maria Luisa Dagala, 52 anyos. Ginalegar ni Dagala sa kapulisan nga nadulang iya kulintas kag ginpasibangod sa Indian National. Rason nga sa pagbalik sinisunod nga adlaw, ginpulihan ni kastigo upod ang iya nga live-in partner nga si Adorico Bartolome, 63 anyos, kag iban pa nga sospek nga Sanday Rodel Antiojo, 51 anyos, Magno Locsin, 48 anyos, kag Anthony Quino, 39 anyos, lunsay customer ni Dagala sa karinderya. Nagwa sa investigasyon man sang kapulisan nga nadula ang 10,000 pesos nga cash kag cellphone sang biktima. Nagapabilin nga yara sa kustodiya na sang kapulisan ang 5 ka mga sospek. Kuha nga dogin na sabi nga pagsulod ni karon pagsulod sang Indian National
wala ang babae, ginatawgan niya, nagkuhan ang babae nga pungko ng danay. Pagpungko sa India National, pila laging sira sa isa ka mga suspect ang gantahan, kagamot na ito, ginukuyog nila, kaging gapos. Magapangatubang sang kaso nga reckless imprudence resulting to homicide ang driver sang motorsiklo nga nakabunggo sa tricycle sa barangay San Rafael, Miagao. Patay ang pasahero nga si Maria Luz Nismal, 59 anyos, matapos mabungguan sang motorsiklo ang ginasakyan sini nga tricycle sa barangay San Rafael, Miagao. Suno sa Miagao Police, papauli na sa barangay Igdulaca ang biktima sakay sa tricycle nga ginamaneho ni Disfer John. Pag-abot sa dulhugon nga bahin sang dalan, nabungguan sila sang motor nga ginamaneho ni Xavier Noquera. Nagresulta ini sang pagbaliskad sang tricycle kag naipit ang ulo kag lawas sang biktima. Nagagwa sa investigasyon nga samtang ginamaneho ni Noquera ang motorsiklo, hinali nga nagbisyo ini kag nag-agaw sa piyak nga lane kag nakabunggo sa tricycle. Natalala pa nga ipalantaw sa talyerang motorsiklo agod matumod ang gitunaan sang pagkaguba sini. Magapangatubang sang kaso nga reckless imprudence resulting to homicide ang driver sang motorsiklo. Bali, nag-gataverse man way, paano man masumalangay sila sang tricycle. So, hindi man puro nagka-trouble siya. Katapos nagbalabag, ang tendency is nagbalabag sa dalan. Nagamoto na, nagkapadulhog abi ang tricycle, amoto na nabungguan niya. Mga puso, naglabot naman sa masobra 1.5 million ka mga kabataan o kung estudyante halin sa kinder to grade 12 ang naka-enroll sa masobra 4,000 ka public schools sa Region 6 base sa datos ng DepEd. Sunod sa DepEd 6, magluwas nga preparado na ang mga pasilidad kag hulod klasihan sa pagtuon sa mga bata buwas. Nakigaangot naman ang talatapan sa kapulisan kag iban pa nga stakeholders nga amo ang magabantay sa seguridad sa mga eskwelahan. Ang 21 ka school division sa rehiyon ang may ginplastering help desk nga sarang mapalapitan sa maginikanan nga may pamangkot kag mga reklamo. Nagadepende naman sa LGU ang pagdeklara sa suspension sa klase buwas tungod sa malain nga syempo. Kung may makita sila nga problem, they can approach ang aton sini nga mga public assistance coordinators sa school, may yaraman nina siya agud sini nga right there and then masabat ang ila sini nga mga palamangkotanon. So we are happy nga aton sini nga kabataan magabalik na O perte nga baha, no? Mga puso, hindi lang bala Bagyo Goreng ang padayon nga ginamonitor subong sa Pag-asa Bangon. May isa pagid ka bagyo nga nagahana nga magsulod sa PAR o Philippine Area of Responsibility sa mga masunod nga adlaw. Sa latest bulletin sa Pag-asa Bangon sa Bagyo Goreng, signal number 1 sa Batanes, Babuyan Islands, northern kag eastern portion sa mainland Cagayan, eastern parts ng Isabela, northern kag central parts ng Aurora, Polillo Islands, northern kag eastern portion sa Camarines Norte, lakip ang Calagos Islands, northeastern portion sa Camarines Sur, kag northern portion sa Catanduanes. Ulihi nga nasipatan ng Bagyo Goreng sa kalayuon nga 245 kilometers east-northeast sa kasiguran sa Aurora. Pa-east-northeast ang hulag sini sa Kadisigon nga 15 kilometers per hour. Sunod sa Pag-asa, ginalauman nga magpalapit sa Batanes ang Bagyo Goreng sa Miyerkules. Posible ini nga magwa sa PAR sa Huwebes kag mag-aagi sa Taiwan Strait antes sa maglandfall sa southeastern China sa Biyernes. Apang, may chance pa nga magbago ang tracks ng bagyo gani pa dayon naton ini nga tutukan. Samtang, nagabasog naman ang bagyo nga yara sa gwa sang PAR kag isa na inisubong ka tropical storm nga may international name nga Haikui. Sa subong, wala inisang direktang epekto sa anuman nga bahin sang pungsod apang ginalauman nga magsulod din sa PAR sa Miyerkules ang gabi o kun Huwebes ang aga. Bangod sa epekto sa Bagyo Goreng, kag gipabaskog ukon ginabutong sining habagat. Magapadayon ang maulanan nga tiyempo sa pinakabahis ng pungsod. Base na sa datos sa Metro Weather, may pag-ulan sa isa sang Panay kag Negros. Ginalauman ang heavy to intense rain sa Antique, Guimaras kag Negros Occidental gani imong inhanda sa posible baha ukon pag-usmod sang duta. Happy si Dennis Trillo kag Jeneline Mercado nga makita nga sweet and caring sa isa kag isa sa Noy Calix, Jazz and Dylan. Sunod sa couple, excited everyday ang duha ka big brothers nga bantayan ang ila baby sister.
Gin-share naman ni Michael Diaz kung ano ka-love sa iya wifey nga si Megan Young ang food. Sunod sa couple, nag-start na sila sa workout gani ang crave sa food, mas naglalapagid ang joke gani nila. Get yourself a queen that eats like a king, ang caption ni Michael. Break anay bilang Steve Armstrong si Miguelton Felix sa kag-relax with fans sa isa kamol kung sarin proud sining gin-display ang iya flight suit bilang Steve sa Voltes 5 Legacy. Mamis gid kuno ni Miguel ang suit, ilabi na nga lapit na gidlang ang finale ng series. Samtang yari naman ang mga eksena nga hindi mo dapat mamiss sa Voltes 5 Legacy. Si Dr. Ned Armstrong nakabalik na sa Buzan ang Voltes 5 makaapasayhan o kung mas una sila nga magatubangay ni Prinsipe Zardos. Inakagibad pa nga mga aksyon ng mga eksena ang bantayan sa Voltes 5 Legacy sa GMA Telebabad pagkatapos ng 24 oras. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Sa pagsugod sang semana, panibago naman nga saka sa presyo sang gatong ang nagahulat sa publiko. Base sa oil industry sources, 40 tubtub 70 sentimos ang igasaka sa kada litro sang diesel. 10 tubtub 30 sentimos naman ang pagtaas sa presyo sang gasolina. Samtang ang kerosene ang magasaka man sang 50 tubtub 80 sentimos kada litro. Ang pagsaka sang presyo ang ipatuman buwas sa aga, August 29. Subong nga adlaw sa mga baganihan ginpakigbahin sang pilanaton ka mga kapuso ang ila ginakabig nga baganihan subong nga panahon. Ini ang gitutukan ni Zen Kilantang. Ginasaulog subong nga adlaw ang National Heroes Day nga gindeklarar man bilang national holiday. Sa adlaw nga ini aton ginadumdom ang kaisog sa mga kalalakinhan kag kababainhan nga Pilipino nga nagpakigbato para sa kahilwayan sang pungsod. Apang ang ini nga mga tawo na dumduman paayhan sa mga ulihing tubo. We can fight for our rights not just through pakikidigma. Rizal found a more peaceful way to fight for our freedom and our dignity. Different from other heroes na fought in battle, but he fought with words. So that's why he was one of my favorite heroes, even before when I was young. Sa paglakat sang panahon, nahilway man kita sa mga mananakop. Adlaw-adlaw may mga tao gihapon nga nagaserbe baganihan sa ila simple man nga hinimuan para sa iban. Kaangay na lang sang nagkapandemya sa diin ginakabig nga modern day heroes ang healthcare workers kag iban pa nga frontliners. Sa tion sang kalamidad, yara ang mga tao nga handa nga isakripisyo ang ila kabuhi agud masalbar ang iban. Mga tao nga nagabantay para masiguro ang kalinong kagkatawhay sang komunidad. Mayara man ginakabig baganihan ang ila mismo kaugalingon. Apang para sa estudyante nga si Thomas kag kay Tatay Rodolfo, ang ila ginikanan ang ila ginakabig modern day heroes bangod sa ila mga nangin sakripisyo sa ila pamilya. Siyempre ang ang nanay ko kay isang single mom nga kay napatay si tatay, siya lang nag-agap sa amon nga makagraduate kami, apat kami ka mag-utod nag-graduate sa college. So until now siya gyapon ang akon nga hero nga ginalook. Una beste ginikanan tayo kay wala tayo sa kalibutan ko lang ginikanan ta. Sila ginang hero sa aton. Amay ta kagiloy amo ginang mga hero sa aton kabuhi di. Nagkalain-lain man ang interpretasyon sang kadamaan sa pagkabaganihan. Ang labing importante nga wala kita nagakalipat sa mga hinimuan sang aton isig katao para sa aton pungsod, pamilya o kun kaugalingon kag magaserbe ini nga inspirasyon para kita ang magpadayon. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang, One Western Visayas. Sa ikalima nga anibersaryo sang One Western Visayas, padayon nga handom namon ang mas dako nga misyon kag mas masangkad nga serbisyo sa pungsod. Ini ang gitutukan ni John Sala.
sa mga pagtilaw man. Magulang nag-graduate daw, kinanglan niya ito. Kadalagan, ukon paghatag sang serbisyo, nangin kaupod namon kamo, mga kapuso. Sa sulod sang 5 katuig, madamo man sang mga nangin pagpanghangkat ilabi na sa ginagyan nga pandemya. Sa piyak sini, paagi sa inyo suporta, padayon kami nga nagtinguha na maghatag sang matudtuon nga istorya sa likod sa mga balita. Bangod local news matters, magluwas sa mga balita. Madamo man kita sang nakilala kag nakuhaan sang inspirasyon. Nadiskubrihan nga destinasyon. Nga nagpasangkad sang aton ihibalo na magpakigbahin sa hitabo sa aton komunidad. Sa ika-5 anibersaryo sang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Nagapabili ng amon tug-an nga serbisyong totoo para sa mga kapuso sa bilog nga rehiyon. Para sa dako nga misyon kag mas masangkad nga serbisyo sa pungsod. Kami ang inyo GMA Regional TV 1 Western Visayas. Happy anniversary sa aton tanan, mga pinalanggan namon yung mga kapuso. Mahimo ninyo nga manatawin ng episode sa GMA Regional TV official website, www.gmaregionaltv.com, kag pwede man mabisita kay click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa updated nga balita. Kag sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mga kapuso, mag-isa kita kang hibaloon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Eden Prietos, naghahatag importansya sa mga balita lokal. Sa ngalan sa bugos nga puwersa sang One Western Visayas News Team, ako si Caitlin Revilla, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.